Giniling in Cannes turn to Shanghai. For today's video nga, gagawa naman ako ng Shanghai, yung giniling in Cannes ang aking gagamitin. Siyempre, naghanda na rin ako ng mga gulay at sangkap. Andiyan na ang carrots, patatas, sibuyas at bawang. At para nga mas mabilis kong magayat ang mga gulay, ayan, gagamitin ko ulit itong pangmalakasan at pangmadali ang panggayat. O, diba? So, ayan. Napakalaking tulong nga din ito, 'di ba? Kasi kung isa-isa ko yung paggagayatin, ay nako, ewan kung anong oras ako niya naabutin. Pero dahil merong ganito, multifunction na siya, so mas mabilis nga naman siya at talagang matutulungan ka na mapadali ang paggayat ng mga gulay. Kaya talagang katatalino ng mga tao, no? So ayan, mga ganito ay naiisip talaga nila para matulungan nga ang tao na mapadali ang mga gawaing. Abay, seryoso mo naman, Day. Ano, pagod ka na agad niyan, paikot-ikot. Buti na nga lang at meron ng ganyan o, diba? So, yung isang kamay na lang ang mga ngalay. Pati nga bawang at sibuyas ay isinama ko na rin, o, diba? Para lahat na talaga ay mas mabilis na nga akong makatapos nitong aking gagamitin para sa giniling. Dahil ayaw na mag-grind, syempre, tanggalan time na dahil kahit gaano mo yung paikot-ikutin ay hindi na rin talaga yan madudurog. So, kailangan yung matitira. Yun na lang yung aking gagayatin ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo na giniling in Cannes. Ang sulit. Puno talaga siya. Kumbaga madami. Hindi pati siya nalabas ng kusa. Bakit mo siya? Sarap. Kasi kung ito lang ang igigisa ko, wala siyang gulay. Lalagay na natin. Ay! Ano ba yan? May naiwan ka. Pagayakin ko na lang. Ang aming alagang pusa ay hindi rin natigil magngiyaw. Abay, nagugutom na rin siguro to. Di ba nahingi na? Hindi pa ngalo to. Gayat time muna ng bawang na naiwan. O, di ba? Bukod tanging isa ay hindi pa sumama. At syempre, maglalagay na tayo ng ating mga pampalasa. Una nga ay paminta, ayan, magic sarap na diipit, dahil walang lalagyan, at syempre ang asin, o ayan, o diba, at talagang siguraduhin na mahalo ng mabuti para yung ating mga ingredients ay magkasama-sama ng asin, yung talagang yung lasa niya is pantay-pantay. Dapat ganon. Ayan, handa na ang aking, ayan, gagawing Shanghai. O, diba? O, di marami na. O, sakto ng pang-ulam. Pwede pang merienda. Paghihiwa-hiwalin ko nga muna tong wrapper para naman mamaya pagbalot ay dire-diretso na lang. So, ginaganyan ko nga yung wrapper, kung ano man ang tawag dyan. So, basta kinakrample ko siya ng ano para maghiwa-hiwalay na. So, mas mabilis ko na nga siyang matanggal isa-isa. So, yun ang technique sa para mas madali nating mahiwalay yung ano yan, yung wrapper at maiwasang mapunit, kumbaga. So, ayan, dahil yung wrapper naman dito sa amin ay sakto lang naman talaga sa isang balutan. Kaya naman yun ang kagandahan. O, diba? So, parang ano lang siya, kasing laki ng maliit na plato. So, ayan. Kaya, mas ano lang siya.
mas maganda. So, hindi mo na kailangang hatiin pa sa gitna o gawing 4. Pagkatapos ko ngang mahiwa-hiwalay ay inilagay ko muna siya sa plastic para hindi siya tumigas, gawa ng naka-electric pan kami. Konti lang naman itong aking babalutin, abay 30 pieces lang naman. O, diba? Yun lang kasi yung pinabili ko kay hubby. Gawa nga ng konti lang naman yung aking gagawin. So, ayan. Yung nilalagay ko nga sa wrapper ay kaunti-unti lang para kahit papano maluto naman yung gulay na aking inilahok. So, ayan. Tubig nga lang yung aking ginamit na pandikit. Abay, kahit marami kaming itlog, syempre tinipid ko pa rin. O, diba? Akalain mo nga naman may manukan ay tinipid pa yung pandikit. Pero okay na yan. Didikit lang naman yung wrapper dyan sa para hindi siya pag niluto ay hindi magkahiwa-hiwalay. O, diba? Pati yung sa kutsara ay sinimot dahil sayang din yan, diba? So, ayan, ganun lang, paulit-ulit hanggang sa matapos nga natin tong 30 pieces na wrapper, o diba? Pagkasyahin natin para hindi sayang yung wrapper. So, ganun talaga ang Pinoy, tipid-tipid din. Eto na nga yung lahat na aking nagawa, o diba? 30 pieces lang yung pinabili ko kay hubby na wrapper, pero nung nabalot ko na lahat ay 28 pieces lang naman yung wrapper. So, kulang ng 2. So, sisingilin ko nga yung binilhan ni hubby. Oh. Grabe siya, no? 2 peraso ay sisingilin pa. So, hindi naman kasi yun ganon. Talagang perfectly mabibilang. Ito nga ako magluluto nitong Shanghai sa aming dirty kitchen. O, diba? Para naman, tipid tayo. Tipid-tipid din pag may time. Ayan, naglagay na nga ako ng mantika. Use oil to. Ito yung ginamit ko nung pagprito ko ng egg veggie ball. Ayan, o diba? Pwede pa siya kasi Shanghai. Hindi naman yung lulutuin ko. So, parang same din lang sila. O diba? Ayan. Aantayin lang nating uminit bago tayo maglalagay. So, ayan. Mainit na. Pwede na tayong magprito. Agoy, nabula. Malakas ang apoy. Dapat hindi masyadong malakas ang apoy. Iwasan natin. Dapat lang. Medyo mahina lang yung apoy. So, hindi ko siya makikita. Kasi nabula. Sayang naman ang space, kaya ayusin natin para mas mabilis tayong matapos. Ganun lang naman yun, diba? Dahil mabilis lang naman nga itong maluto, gawa ng yung gulay at saka yung halos wrapper din lang naman na yung lulutuin. So, ayan. Kasya pa ang isa, kaya ilagay na natin. So, antayin lang natin tong luto bago natin babalik ta rin at hahaungin. So, eto na nga, luto na. O, diba? Hahaungin na lang natin yan at pagkatapos ay kakain na. At eto na ang ating finished product. O, diba? Tingnan nyo naman yung isang latang giniling. Ganyan na kadami. O, 28 pieces. Kayang-kaya na ang 2 kainan sa dami. O, diba? Pwede pang mag-share. At syempre, meron tayong sausawan. Yan naman ay suka na may asukal, na may sibuyas at paminta. So, ayan, masarap, saktong-sakto para sa ating ginawa. So, yun lang ang aking isi-share sa inyo na aking menu, ang giniling in can turn to Shanghai. Thank you for watching. Bye!